Isang araw, sa Matawang Plaza, isang dalagang tindero ang nakapwesto sa isang sulok. Sa kanyang pwesto, nakahilera ang iba't ibang klase ng relo. Kasabay nito, may apat na matanik na magkakaibigan, sina Iris, Sheena, Mikay at Mariela. Ito ang kanilang kwento. Kaya tanungin na lang natin si Mikay kung saan niya nabili yung relo. Oo, tara. Pinagmamalaki niya sa akin kanina yun eh. Tara, tanungin na lang natin. Sige, tara. Ganda talaga na nabili ko relo. Siguradong maiinggit na naman si Iris tsaka si Sheena nito. Ganda quality oh. Nasaan na kaya yung babaitang yun? Kaya nga. Ay, yun na! Ay! Mikay! Bakit? Saan mo nabili yan? Sa plaza. Weh, magkano yung ganyan? Murang-mura lang. Ganda. Parang Ganda gusto ko talaga ng ganyan. yan. Bagay yata sa akin yan eh. Palitan ko na ata ito eh. Kailangan mo na palitan yan. Mas maganda to. O, teka, magkano ba yan? Secret na lang natin yun. Hanapin niyo na Itinuro ni Mikay kung saan siya nakabili, kaya't agad na nagtungo sina Iris at Sheena sa naturang lugar. Wala siyang mismong lugar pero naglilibot-libot siya. Ah. O sige, hanapin natin. Sige, balikan niyo ako dito ah. O sige. Bilisan mo naman, baka hindi natin mabutan yung nagtitinda. Maganda pa mo yung mga design na doon. Nakita ko yung kay Mikay. Parang gusto ko yung ganun. Ang ganda-ganda. Ako din, papalitan ko na yung relo ko. Ayun nata At nung narating nila ang pwesto, nakita nila ang mga panindang tila perfecto sa kanilang hinahanap. Magkano po yung ganyan? Ay, ito po ma'am. Ano lang po ito ma'am? 699. But if you get this two, this is for 1,000 pesos po. Bes, bili kaya tayo, Bes. Tag-isa tayo. Oo, kasi si Mikay meron siya. Napag-iwanan na tayo ni Mikay. Kung hindi niya tayo sinama dito. Ay, opo Ay, ma'am. meron pa. Tama po yung sinabi nyo. Talagang trending po mga relungan na ito. Kailangan nyo na po magkaroon ng ganito ma'am. Ay, huwag na po kayo magpapauli. Hindi ka budol kuya Ay, hindi po. Sure yan. Hindi po. Nang makita at masuri nilang totoo nga ang sinasabi ng kanilang kaibigan, agad nila itong binili. Salamat Nagmadaling punta sa kanilang tambayan upang ipagmalaki sa kanilang isa pang kaibigan na si Mariela. Hi, Bes! Kumusta kayo? Wow! Ang ganda na mga relo niyo ha. Pati nga. Talagang maganda yan. Sa'yo? Ganda lang sa Sa'yo? akin. Wow, ang ganda-ganda. Ba, maganda naman pero bakit may ganyan yung sa'yo? May moist. Anong moist? Bago lang to. Meron nga. At sa hindi inaasang pangyayari, napansin ng kanilang kaibigan na parang sira ito at tila hindi na umaandar. Dali-dali silang umalis at tinanap pa ang tindero ng relo. Okay naman to kanini. Bilisan natin. Dahil yung binayad namin ni Sheena. Mga ma'am, sir, good afternoon po. Magandang araw. Bili na po kayo ng mga bag. Ay, ito si Kuya. Good afternoon Kuya, po. Bili na po kayo ng mga bag. Kuya. Ay, yes po ma'am. Good afternoon po. Bakit po? Di ba, bumili po kami relo sa inyo kanina. Opo. Yung sa akin po, nagkaroon po siya ng moist. Yung sa mga kaibigan ko, Kuya. Wala naman. Ayos Okay naman. Ay, hindi ma'am. Talagang ganyan po yung mga relo na minsan po talagang naging ganyan at bumabalik din naman po sa normal. Paano nabili? Paano po naging ganun, Kuya? Sabi nyo, bago po yung mga item nyo. Then, hindi lang po siya nagka-moist. Hindi rin po siya gumagana. Yung sa kanila po, ang ayos-ayos, ang ganda-ganda. Yung sa akin, ganyan. Ganun po ba? Hindi ma'am, baka may iba po kayong ginawa dyan sa relo kung bakit nagkaganyan. Kuya, wala po akong ibang ginawa. Nakaupo lang kami ng mga kaibigan. Nung kanilang puntahan ng tindero, iniiba nito ang usapan at sinasabing normal lang ang mga ganong pangyayari Ganun po ba? at Pero, babalik ma'am, ako din tinitira ito ko sa inyo, dati, high quality po ngunit talaga hindi mga nagpasandak ang mga magkakaibigan. Kuya, ganyan po siya. Magagamit ko pa niyan to. Sayang po yung binayad ko sa inyo, Kuya. Hindi ko rin po magagamit yung isang item na nabili ko sa inyo. Ma'am, sige po, ganito na lang. Para din na rin pumaba ang ating usapan. Kung gusto po ninyo, change item na lang po natin. Ay, huwag na, nabili. Huwag na, Kuya. Baka may ano naman yan. Hindi ma'am. Sa mundo ng pagtitinda, tiwala ang puhunan. Pero sa kwento nito, ang tiwala ay nasira at nasayang. Ito ay ang paalala ng isang irresponsableng mangako, ng isang nagmamayari ng negosyo, at dito nagtatapos ang pagkawala ng kanyang mga masusugid na mamimili.